Kamakailan lang ay ilang beses na nating napag-usapan ang patungkol sa delay sa delivery ng mga defense equipment mula sa Israel at nawawalan na ng gana ang ating Department of National Defense dahil fully paid na nila ang mga kagamitan at ilang taon nang makalipas ay hindi pa ito nakakarating sa bansa. Kaya may mga balitang naglabasan na naghahanap na ng panibagong supplier ng armas ang Pilipinas at mukhang hindi naman nagbingi-bingihan ng Israel dito matapos ibinalitang parating na ang second batch na in-order ng Pilipinas na mga Guarani 6x6 armored personnel carrier mula sa Brazil at nakatakdang darating sa bansa ang mga armored vehicle sa katapusan ng buwan ng Agosto. Nasa siyam na Guarani ang darating sa bansa at napakagandang balita nito dahil sa simula pa noong 2021 in order ang mga naturang armored vehicle at nasa 5 pa lang ang kanilang na-deliver sa Philippine Army na napakatagal na at dapat sana'y na-deliver na ito lahat nitong nakaraang taon dahil nasa 28 units lang naman ang in-order ng ating bansa. Nagtuturoan na rin ngayon ang bansang responsable dito dahil ayon sa balita mula sa Brazil, ang Germany umano ang may kasalanan kung bakit sobrang delayed na ang mga armored personnel carrier para sa Philippine Army dahil matagal umano ang pag-deliver din sa kanila ng German-made components na importanteng parte din ng armored vehicle. Sa suma total, nasa 114 na armored personnel carrier ang gustong bilhin ng ating army at sa ating opinyon lamang ay dapat nang maghanap ng bagong supplier ang ating hukbong sandatahan na kayang makapag-deliver sa lalong madaling panahon. Napakaganda din naman sana ng mga Guarani at wala tayong problema pagdating sa kalidad nito. Ngunit kapag ganito na 28 lang naman ang in-order ng ating bansa ay hindi pa ma-deliver sa loob ng 4 na taon, ay hindi na dapat pa umulit ng pag-order dito ang Philippine Army. Marami pang ibang bansa ang handang magpondo ng ating proyekto at kaya ding makadeliver sa lalong madaling panahon at ang bansang ito ay ang Czech Republic na kung saan nag-offer na rin ng kanilang Pandar 2 armored personnel carrier at sinasabing handa nilang pondohan ang proyekto na ito. Nagpunta na rin noon ang opisyalis ng Department of National Defense sa paggawaan ng mga Pandar 2 sa Czech Republic. Ngunit natalo lamang sila dahil malakas ang Israel noon sa mga proyekto ng ating hukbong sandatahan na kung saan napanalunan ng Guarani armored vehicles. Maraming pinagkakainteresan na produkto ng Czech Republic ang Pilipinas tulad na lang ng L-39NG Skyfox Light Combat Aircraft na gagawing pamalit sa mga lumang S-211 ng Philippine Air Force na ilang dekada na rin sa serbisyo. At ang mga DITA self-propelled howitzers na isang klase ng highly automated na artillery weapon. Kaya hindi malabong bilhin din ng ating army ang mga Pandar 2 armored personnel carrier. Isa din sa mga tinitignang bibilhin din ay ang mga ANOA 6x6 armored personnel carrier, ngunit sa ating opinyon lamang ay medyo may pagka-outdated na ang disenyo nito at may mga offer din mula sa South Korean defense companies at subok na ang mga ito na mabilis mag-deliver ng defense equipment. Sa ngayon, hinihintay na lang natin na ma-fully deliver na ang mga Guarani at dito na malalaman kung ipagpapatuloy pa ba ng Army ang pagbili dito o hindi kaya ay maghahanap na sila ng panibagong supplier ng armored vehicles.